Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Joey Dibebre. Sabi niya, tawang-tawa ako sa explanation ni Attorney Claire sa suka. So ito yung exact word na Attorney Claire. Ang pinabili ng suka ay hindi naman talaga pinabili ng suka. Nakakalito. Pilit kong iniintindi anong ibig sabihin. Ang pinabili ng suka ay hindi naman talaga pinabili ng suka. Kung ganito, hindi ko narinig yung kanyang press conference o pagpapaliwanag. Ito, umaasa lang ako dito sa post niya, no? Ano bang pagkakaintindi nito? Pinabili ng suka ay hindi naman talaga pinabili ng suka. Nakakalito. Ay, nako. Mayroon pang isang post na, sino ba ito? Isang nag-post. Ito, sa SMNI News naman ito. Tungkol pa rin sa kay Claire Castro. SMNI News, 7 hours ago. PCO Undersecretary Claire Castro nilinaw na idiom lang di umano ang sinabi ni PBBM na nag-deliver ng suka ang ibang senatorial candidates. Yun, idiom pala. So ito, basahin ko yung exact statement ni Claire Castro. It's just an idiom na sinabi, when we say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Ganun ba yun? Baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso sa trabaho. Lalong negative campaigning ito. Kung ganyan ang ibig sabihin. Walang binatbat. Walang karanasan. Ganun ba yun? Attorney Vic Rodriguez, walang karanasan? Congressman Marcoleta, walang karanasan? Kung tinamaan sila at tumatakbo sila at alam nating wala silang alam, grabe. Iyon na lang siguro. Ouch. And at the same time, dapat hindi nga sila tumakbo kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Wow naman. Sige nga. Punta natin si Manny Pacquiao. As a boxer, no questions. Grabe ang kanyang achievements. Grabe ang karangalang na ibigay niya sa ating bansa. But as a senator, sige nga, Attorney Claire Castro, anong alam ng isang Manny Pacquiao sa pagiging senador? Ganon din yung isa dyan, Senator Lito Lapid. I have nothing personal against Lito Lapid. Paborito ko ang kanyang pelikula. Nanonood ako sa kanyang mga pelikula. So, pagiging artista, no problem. But pagiging senador, ano naman ang kanyang nagawa bilang senador? Yun lang. Nagtatanong lang. Sinasabi na pinaka-the best daw ang kandidato sa alyansa. Okay, magbasa tayo. Okay, mga people who reacted. Yun. 7,900 reaction. Ang tumatawa is 7,600. Sana pansinin nyo itong mga people who reacted. Pinagtatawanan kayo. Nagpapaliwanag kayo hoping na maintindihan ng taong bayan bakit ay salita yun ng Pangulo. Ay ano ngayon, pinapaniwalaan ba kayo? Halos 99% tinatawanan lang kayo. Ang nag-like lang sa paliwanag is 202. Okay, comments. Angkop mamukan. Sa sarili mo yan sabihin dahil attorney ka nga, pero parang di mo yata alam pinagsasabi mo. Kahit ano pang gawin ninyo, paninira sa Duterte, still Duterte pa rin kami. Okay, yung baguhan ang pinabili ng suka. Di naman siguro baguhan, may nabasa akong comment. Yung pinabili daw ng suka is kung sino yung, kasi pag nagagalit na ang mga magulang, pinapagalitan ng mga anak. Yan, dahil may kapalpakan. Mamaya sasabihin to ng sa isang anak na matino. Ay, ikaw, sige na, bumili ka na lang ng suka. Pinabili ng suka para hindi niya na marinig yung
galit o yung pagsermon ng mga magulang. Yan, nabasa kong comment, sa lugar daw nila ganun. Pag pinabili ka ng suka, matalino ka daw at masunurin. So, agree ba kayo yung paliwanag ni Atty. Castro ng pinabili ng suka is baguhan? Baguhan ba si Congressman Dante Marcoleta? Baguhan ba si Atty. Vic Rodriguez? Baguhan ba si Senator Bongo? Anyway, yun ang paniniwala nila na pinaka-the best daw ang kandidato nila. Nancy Chavez, ang simpleng idiom naman, it's character unbecoming for a highly respectable person to use such an idiom. Simpleng mamamayan lang po ako ng Pilipinas, tahimik at walang gulo, pero galit at di na po ako masaya. Yan po, marami na po ang hindi masaya, kaya yung galit, frustration ng taong bayan, dinadala na lang through laugh emoji. Pakipaliwanag ko no, Atty. Claire Castro, bakit ang official Facebook page ng Pangulo natanggal na yung total number of reaction? Bakit ayaw niyong makita ng taong bayan ilan ang tumatawa sa kanyang mga post? Marami pa kayong dapat ipaliwanag, kaya hihintayin pa namin ang mga paliwanag ninyo. Okay mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil sa inyong panonood. Namimigay tayo ng yero at pako sa kanila para makapatayo sila ng kanilang bahay dahil sira-sira na ang kanilang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood, nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Okay kuya, may hapon. Nagabuno ka kuya? Nagabuno. Oo. Pila man na siya ka bangag? Upat na siya. Kay patagman? Patag man siya. Oo. Upat gyud. Upat kay patagman? Upat. Oo, tag pila ka kumkum yung abuno? Ang duha ka bangag, isa ka kumkum. Ay. Tagtunga-tunga ba? Oo. Ana na diaw. Ang isa ka kumkum, duha gyud ka bangag. Oo, tagtunga-tunga. Tunga-tunga. Oo. So maayo magid kuya imong saging, yang tubo. Maayo na gyud kay kuno naman. Oo. O ko na gid si kuya. Maayo ang tubo sa iyang saging. Oo. Oo. Pila ni gani ka punuan kuya imong isimpo ni tanan. kining mga dagko na. Kining dagko na. Kadtong kuan, wa pay dahon. Wa pay dahon, kutsig ko na. 180 na. 180. So, 180 siya. Maayo gid nga pagkatubo sa saging. So, pila gyapon na kabangag kuya? Upat ni siya ka bangag. Upat gyapon kabangag. Upat bangag bang ni siya. Mm. Ito sa pikas duha kay patag man siya. Oo. Pero kung bangilid ni siya, Oo. so diri gyud to sa ibabaw. Oo. So diri o dito tulok. Oo. Upat yapon diri dito diri. Mm. Ana gyud yapon. Oo, kung bangilid na sa ibabaw ang anak man ang abono dito sa ubos. mm, Kung diri tayo sa ubos, dito man mo paingon ang tubig atong awang abono. pero dito sa ibabaw mo anak gyud dito sa kuan. Mm. Ang gamot. Mm. So anak na nga sistema. Nasa ibabaw kung kanang bangilid pero kung kuan patag at bang upat. At banggit. Oo. Oo.